flies. Oo, yung mga daburak. Pinapuputi yung dahon pagkatapos lumalagkit yung dahon. Yung saka isa pa yung citrus rind kung tawagin natin, di ba? Yung nagkakaguhit yung dahon. Ay, yung bunga. Yung bunga. Yun ang kumakain sa bunga. Dito wala noon. Ay, hindi ba? Pero may lugar na ganun nangyayari. Oo, yung nakakala mo may may guhit yung mga bunga eh. Ay, yung bunga. Gumagaspang ba? Pagkatapos para purula, pumuputi. Just may parting Pampanga, meron. Pampanga, ang Isabela, yan din ang problema. Yeah. Pero dito wala pa nun. Pero ang totoo ang problema nga kasi kung ikakarga natin lahat yung micronutrient, kailangan tapangan eh. Ang problema hindi ako makapagtamang kasi yung presyo. Kaya ngayon ang gagawin ko muna, magtitimpla ako ng matapang-tapang, itatrial natin do sa sa kalamansi yung matapang na timplada. Baka hindi na tayo maghalo ng ng mga nitrogen. Maganda yan, parang yung puro na siya, no? Lalo-lalo na rin sa yung combination nun sa'yo. Gagawa ako nung na doon na rin manggagaling doon sa pulyar mo. Taga rin kasi siya, taga dati sa Sagrex. Sagrex. Tapos yung yung nagturo kasi sa akin plant nutritionist, may kapatid kasing Doctor of Genetics yun. Na-train sila. Kaya meron rin silang kaalaman din sa kundi. Kaya yung kasi galing na US yun, Doctor of Genetics yun. Ayun, maraming naitulong sa kanila. Ako naman kasi ang nangyari sa akin, tamang yung kapatid na isa, yung plant nutritionist ng turo. Kaya lang 20 taon. Para ako nagtitesis eh. Yun yung yun ang kagandahan naman nun sa akin compared do sa kanila. Kaya lang mayroong part na kung saan magkahawig sila. Similar yun. Kaya lang, ang pagkakaiba niya, mas marami pala siyang hawak na libro. Ako tatatlo eh. Siya pala, 8 ata o siyam yung librong nakuha niya. Yung pinag-aaralan. Maganda yan. Kasi pagka pinagsama-sama nyo yan, yun ang makakatulong sa halaman. Yung atake kasi nung kanya, pang-ilalim. Pagka nagsisimula sa ugat. Sa ugat. Naging naman nung amin. Sa ibabaw kami tumatira. Sa dahon naman kami. Kaya kung diretso na sa isa kasi yung konsepto nun eh. Ayun, maganda yun. More on microbes kasi ang kukan namin. Sa more on microbes crop nutrition. Para yun ang maging kondisyon sa lupa. Minsan, yun din yung kailangan natin. Sa ganun, yung bang lakas ng sariling lakas ng mga halaman natin, sila mismo kapag-protect at tumalaban dun sa mga kalaban natin. Sa mga insekto at sa mga sakit. Kamukha na lang nung yung nangyayari dun sa di ba, madalas kayo mag-bombay. Ibig sabihin, kung yung gamot niya, masasama ron kahit weekly, mas bibilis yung laki ng bunga. Meron na sa iba pa kasi salubog na mahahabol niya yung laki na kung saan makaliligtas sa mga insekto. Ang halaman pala ang karakteristik kung mild yung asa ibabaw, hindi ka na gano'ng magsasabog at meron nung sa akin. Ang halaman kasi ang sabi ni Mang Maning sa akin, timawa. Kain lang ng kain. Yung pulyar banayad ng talab, kaya sasakto doon sa yung pulyar na ginawa niya. Hindi naman din kamahalan. Ayos pala yung code niya. Magkakombine ang code natin yan. Kaya yun ang maganda. Kailangan pala, kung magpapatrial ka sa kanila, para bang kunyari yung 1-2 tudling, tatrial muna, titingnan yung katabi. Kung may pagkakaiba, wala. Pagkakaiba, yun yung isang nakikita ko ron. Kasi karamihan, pagka kasi marami ang bunga, hindi makalaki. Hirap siya. Tsaka aasa lang siya sa ilalim. Sa ilalim. Hindi, meron sa ilalim, tasado. Kasi marami nga pero kung may suporta sa ibabaw, magtutulong. Magtutulong, Kumbaga, mangyayari dyan, mawawala yung kotso kung tawagin, yung small. Yung small. Kasabay na yon. Kaya lang, magre-reklamo na ngayon si Inasal. Yun ang kailangan niya mga small Mura Yun lang. Bakit? Ba't kinukuha ni Inasal yung maliit? Yun kasi ang gusto nila dahil makakameno sila doon. Kaya halos sinlalaki ng hole yung kalamansi sa Inasal pag pinipiga. Pero hindi nila alam, mas lalo silang natatalo.
Kasi Oo. unang-una kumakain sa inasal, hindi lang naman pipiga ng isa yan eh. Oo. Kasi asim yung dami ng asim yung hinahabol. Ito yun, mas makakamahal sila doon. Eh hindi na, ilang piraso pipigain mo, hindi naman ubrang Isang piraso dalawa lang. Oo, dalawa. Kaya gano'n. Kaya ginagawa nila, yung mas maliliit doon na kinilukuha, para isang tao, isang kalamansi. Eh, hindi, dadampot ka, 2-3 eh. Kaya, dilugri sila. No? Pero ngayon, magkano na kalamansi ngayon? Sa kaon niya, sa 1.5 ang kalamansi. Nagkuha siya, nag-stay siya. Namirmes, ano? Oo, namirme sa 1.5. Dati-rati, noong sumipa ang kalamansi, nasa 1.819. Nag-2,000 pa sa sakitan. Pero pagka yan pagka yan, ibig sabihin, itong lilipat na buwan ng ng Marso. Magkakatiktikan yung bunga. Kaya Kaya na agad. ang isang pinag-aaralan ko, sa totoo lang, yung kasing bunga kasi marami. Kung regular yung ginagawa mong alaga na katulad dun dati kaya kasi ayaw lumaki eh. Pag kasi marami kang pakakainin at ang trabaho mo yung security guard ka lang ang anak mo yung 10, saka kukuha na ipakakain dyan ay security yung trabaho mo. Ibig sabihin, kukulangin. Yun yung nangyayari sa kalamansi, ang daming bunga. Pero yung limitado yung... Yung limitado yung nilalagay. Ngayon, ang nangyayari, hinihintay na lumaki, hindi lalaki yan. Kailangan. Gugulang siya eh. Para bang yung pulyar, sa totoo lang, dapat ang regular na spray. Total, mahal naman. Mag 10 days ka, every 10 days, birahin mo ng sustansya. 3 beses sa isang linggo. Sasabayan mo yung cycle ng potassium. Para dire-diretso. Kaya nga may nilalabas kami sa vlog na talagang siksik sa bunga. Magulang na. Ito ako talaga magiging size lang nito. Pero kung meron supplement. Tamang marami nga. Ah. Halos segunda lang ang laki. Kaya ako, nagsasaper na ako yung puno. Pagkakulang ng pagkain. Makikita nyo, dumadagta yung puno. Ganun yan. Dagta siya. Pag napersa ang puno kasi, makikita mo yun, dumadagta siya. Yung sabihin, hirap siya. Nung nag-seminar na kami, yung galing sa Biskaya, sabi niya, ang unang itinanong, ilang beses yung ba ikang pinamumungay kalamansi? Para rin na ikang tao yan. Yung ba ikang tao, ilang beses ikang nanganganak sa isang taong? 2 eka. Paano eka naging 2? Kambal eka. Hindi nyo eka pwedeng mag-anak ng 2 beses. Kaya eka yung kalamansi, ganun din. Ibig sabihin, yun nga, sustansya talaga yung yung nakaakibat sa. Kung gusto mo ng multiple protein, kasi kasama naman din yung kalamansi. Pero kailangan sufficient yung pagkain nutrient niya na kailangan. Pagka gusto mong protection ng kalamansi sa gusto mong makita sa kanya, bigyan mo naman yung kailangan niya. Ayun. Give and take lang eh. Bigyan mo kailangan. Para makita mo yung inaasahan mo sa kanya. Ang mag-asawa, laging nagkakagalit. Ang pinagkakagalitan namin, bombahin ka ako natin yung dahon para malakas ang kain. Kailan paraan niyo iba sa dahon. Siya naman po. Ako bomba lang kanong Sabi ko, pagka nag-spray ka ng foliar, hindi ka ako kada spray may maglalagay. Gusto naman niya, kada spray maglalagay. Dalawang beses lang naman sa May panahon ka ako na hindi pa nauubos, bibigyan mo na naman, masasayang lang lang. naman sa isang buwan ang gusto ko. Pero pwede hong 2 beses sa isang buwan, itatama le dosage. Ngayon kung matabang, ang totoo pwedeng weekly. Yung pulya. Matabang naman kasi yung 1 litro, 2 drum. Pwede po yun. Pag matabang, 3 beses pwede. Every 10 days. Isasama mo na sa insecticide. Isasama mo na kasi mag-i-spray ka lang din. Saka yung iba po, may foliar tayo na sasabi nila na simula doon sa bata hanggang sa matanda. Yun yung ginagamit. Pero doon hindi kami agree doon. Kasi unang-una sa pagkain na lang ng tao, yung bang pagkain ng sanggol at pagkain ng matanda magkaiba. Po ba? Magkaiba, ganun din. Iba ginagawa namin. Kasi baka sawa na sa isang container, ulit. Tapos ang isa pang magiging problema ng pulyar, na maraming hindi nakakaalam, meron kaming tinatawag na chelated. Yung chelated, ang ibig sabihin nun, pumapasok siya makapapasok siya ron sa stomata. May mga pulyar, hindi chelated, hindi papasok, asa labas lang. Kaya hindi makain. Kaya kumisan mahinang tumalab. Ang malakas tumalab na pulyar, chelated.
Sa totoo lang. Saka hindi lang yun. Pag may microbes kasi o probiotics ang ang halaman. foliar mo, sayaw at sa gusto mo, papasok Papasok sa doon sa loob ng loob. halaman. May karga-kargang nutrients yun. Kaya kakainin niya. Yun ang... Lalakas ang immune niya. Oo. Kaya nga siguro yun nangyari doon sa pataba na yun. Kung yung kinargahan ko yung mga pataba ko ng probiotics. Kaya siguro dire-diretso yung yung production ng konya. Sino ba yung merong isa hindi pa ganong alaga naobserbahan niya maximum ng 10 days pag nalagay tsak bubulaklak. Sa 10 days. Sa 10 days ang pataba. Una sa lahat kasi yung pataba na ginagamit na ginawa ni Sir Marvin, matapang o rich na tawag natin basic phosphorus, na kung titignan natin pare-pareho sa ating mga nagkakalamansi, na ang phosphorus, isa yan sa mga elemento kung saan siya yung nagpapabulaklak. Yan yung nagpaparami ng bulaklak niya. Ng bulaklak. Nag-i-induce siya ng bulaklak. Akala nung iba, potassium nitrate, calcium nitrate lang. Pero kahit na mag-induce ka na maglagay ng maraming potassium nitrate o calcium nitrate, pag mababa ang phosphorus na kinakain ng halaman mo, mahina ang bulaklak yan. Merong nagpakita sa akin doon sa sa messenger ginamitan ng potassium yung kalamansi. Puro lang. Ang nangyayari natuyo yung yung kalamansi. Pwersa, no? Oo. At pati yung kanya, yung dahon, naningting, yung mga sanga. Aba, ano ba ako ginamit kaya akong pataba dyan? Ginamitan doon ng potassium. Patay yun. Gamit sa mangga yun. Kaya nga yung mangga, hindi ba't ayaw na rin mamunga sa bandang huli? Ako, isang kunya tayo, nasa 400 na puno. Yun yung nakakuha niya, doon tungkol doon sa may potassium na yon. Bagong arkila pa naman yung kalamansi. Mahilig kasi mag-experiment ng iba Nagtitipid na may pambili naman, hindi tipid. Kung di, napamahal pa. Napamamahal sa kasi. Kaya papatayin niya yung kalamansi. Yun, mahirap na recovery yun. Yung ganun na wala na yung dahon niya sa kakuha na. Kung ano yung kuha na marami ng mga sangang tuyo Ano nga tuyo? Kumbaga sa kawan, cancerous na. Yun ba kaya pa kaya na pataba niya yan? Yung ganung itsura. Wala nang dahon. Pwede yun, pupuruhin lang. Alam mo mawala. Huwag mo na lang palalagyan ng nitrogen. Basta puro sa akin. Puro organic. Baka sakali baka maka-recover. Ma-recover, Nasaan gawin po ba yan? Nasaan gawin? Doon sa parte ng General Natividad. Malapit dito sa Kawa, tawag dito. Sa kabila ng kabanatuan la. Sa Mayapiap. Barles. Sa Mayapiap lang yun. Barles yun. Dito sa ano mo? Sa lugar mo, Barles. Hanapin nyo yung kalamansi doon natin nilagyan ng foliar, tawag ito, David Tulay lang ba? ng potassium. Talagang kuha na siya. Tuwid ko, may tinawirang kabantulay pagkaraan mo ng Mayapiap. Hindi naman. Pinakita lang sa akin yung kuha yung video. Taga Mayapiap nga raw yun. Mata mo yung ating masyan. Pero hindi natin alam, natutulungan din tayo ng mga damo doon. Kailangan lang doon is kontrolin lang natin sila na hindi masyadong kumapal. Ayun niya. Kasi una-una, ang damo kasi pala pag ganyan taginit, di siya kagad nabibilad. Pinakadamit ng lupa. Ang damit niya. Damit ng lupa yan. Saka isa pa, pagkain ng insekto yan. Oo, pataba. Kung alisin mo yung damo, sa kalamansi pupunta ngayon. Yung insekto sa kalamansi pupunta. Ginagawa ko, pagka malago yung damo, i-spray ko na herbicide. Hindi nga, hindi takip yung lupa. Pero kontrolado na siya sa pagdami. Pero ito po yung isang sikreto na bakit namamatay yung ating mga... Lagay nga tayo ng pataba na may mga microbes o probiotics. Spray tayo ng pataba na may probiotics. Spray tayo ng foliar na may probiotics. Pag laglag sa lupa niyan, dapat magiging karagdagang buhay ng mga lupa natin yan. Pero ang nangyayari, patuloy tayong gumagawa o gumagamit ng mga herbicide na siya namang pumapatay dun sa mga microbes na yan na nilalagay natin. Napapatay ba ng herbicide yun? Opo, napapatay niya. Kasi ang lahat po ng herbicide, aminin man ng mga kumpanya o hindi, yan mga yan, bactericide yung mga yan. Maraming klase ng herbicide ang pumapatay ng mga microbes sa lupa.
Meron bang herbicide na hindi nakakapatay ng Actually, pwede naman natin gawan ng paraan na yung tinatawag nila na di ba sa organic farming, alam niyo po ba kung anong ginagamit nila doon? Sukat asin. Sukat asin, pwede na siyang mapatay niya. Lagyan mo ng sabon, pwede. Pero parang may nakita nga akong... Ito po yan. Sa YouTube Parang buhay yung damo. Pero hindi na siya lalaki. Kontrolado na siya. Oo, kontrolado na siya hanggang sa kusa siyang mamatay. umupo. Ngayon, magkakaroon ulit yan kasi may buto tayo. Mahirapan natin ubusin yung buto na nandito. Pero ako, sinasuggest ko, huwag nang gumamit ng ibang matatapang na herbicide. Unang-una, ang rekomendasyon, 80 to 160 ml. Gagawin nung iba, para lang mapatay yung damo, doblehin na. So, ang ginawa doon, yung mga tinatawag na silent worker natin sa ilalim ng lupa. As lalo mo silang pinabilis yung pagpatay. Kaya yun na sinisira niya ngayon. Kaya kami ngayon, ni-encourage namin yung ibang mga nakakausap namin na gumamit ng mga paraan kung saan hindi maapektuhan yung mga yung natural na kawan talaga na nandudun sa kuan. Kasi kung patuloy po tayong gagamit ng herbicide, tamang nakakatulong sa atin. Pero meron din, kung may advantages, may disadvantage. Disadvantages. Number one na disadvantage, naglagay po tayo ng pataba na may probiotics. Nag-spray po tayo ng foliar na may probiotics. Ang punta dapat lahat yan sa ilalim ng lupa upang maging buhay ng ating lupa. Ang problema, patuloy tayong gumagamit ng herbicide na matatapang. Dinodoble pa natin yung dosage. Pero ewan ko kung nadinig mo kay Mang Maning, yung sinabi niya sa akin dyan sa kasi yung mga nag-o-organic kasi galit na galit sa glyphosate. Ewan ko kung na-encounter mo yung sinabi niya. Basta bumobomba ka ng glyphosate, maghahalo ka ng liquid na humic acid para makontrol yung kung ano man toxin meron yung glyphosate. Parang hindi siya magiging delikado doon sa lupa. Yung mamatay. Humic acid, wala nag-i-spray. Ang problema natin, pag ang humic acid kasi, ang kakayahan ng humic acid, pag nilagay natin yan sa lahat ng chemical, pinahihina niya yung talab ng chemical. Isa naman din yun. Puprotektahan niya nga yung lupa mo. Ihina naman yung nalagaan. Panay naman tayo natural. Natural. Kaya ang ko sa kanila yung natural, paraan. Pwedeng makamenos. mamigil yung paglago ng damo. Kasi sukat ko rin personal. Paano gagawin doon sa damo? Suka, asin, sabon. Ayun lang yun. Kaysa sa mag-glyphosate, mahal pa. Totoo yun. Isang litrong suka, isang litrong asin, detergent, saka kahit na 2 kilong asin. Pag halo-haloin mo lang yun. Ayos yan. Kahit subukan. Sa bagay, pwede rin yan kasi nakikita ko nga rin dun eh. Sa YouTube no. Sa Japan. Oo, ganun yata ang nagawa. Yung nakita ko, patay talaga yung damo. Suka, asin. Nakita ko. Di mas maganda yan. Para maganda talabi, para makompos ka agad, di patakan ng konting humus liquid. Siguro. Hindi ko pa nasubok yan. Na may humus liquid na siya, pampabulo. Kasi iniwan na sa akin ni Mang Maning. Ibig sabihin, kung natural yung inilagay natin, saka plus humus pa na liquid, mas maganda siguro. Kasi, ang factor doon ng humus, inaapuro niya yung decomposition ng damo para magamit din ng halaman. Ibig sabihin, refine na siya, parang ganon. Pinabibilis niya yung epekto. Oo. Yung epekto ng pag-decompose doon sa lupa para magamit. Yung kasing konsepto ng pagpigil sa damo na gamit yung suka, asin at sabon. Ano ba siya ibig sabihin? I-dehydrate niya yun eh. Oo, ibig sabihin na hindi siya totally bang matutuyo rin siya. Paano ba ang matutuyo siya pero matagal. Matagal. So yung para sabi niyo nga tayo kanina, di ba damit siya ng lupa natin. Kaya kung in-sprayan mo siya, hindi mo siya totally huhubaran kaagad. Pero mananatili siya doon. Subukan lang ninyo. Spray kayo ng damo. Mag-iwan kayo ng isang parte na hindi isprayan. Ito lumalaki pero ito mananatili na lang. Na bansot siya. Ganito. 3 trial lang gagawin nyo ngayon.
bibigyan kita ng Humus Liquid. Oo. Magkarga ka ng isang merong na sprayan kung alin ang kung Effective. madidecompose nga. Oh. Pwede, sige. Mag-decompose din siya. Kaya lang matagal itong atin mabibili. Kasi, tignan niyo po yung konsepto. Kung bakit ayaw namin uparan yung lupa. Ba't sure kayo, na video? Pag inubaran mo kasi yung lupa, bilad na bilad yan sa sikat ng araw at sa hangin. Totoo yun. So yung tubig na kailangan natin, Mabilis. mas mabilis ang pagtuyo. Kaya madalas ang tubig. Oo, madalas ang tubig. Pangalawa, yung insekto, pag inalis mo kagad yung damo dyan, Alam bahayan. walang bahay, alang kainan. Doon ako Sa kalamansi na direkta. Baka man po yan, kung walang damo, ano kakainin yan? Ngayon, nakatira naman ng iba. Pag akit niya ka sa kalamansi, i-sprayin ko naman niya sa. Yun ang pagkakatira naman ng iba. Hindi naman po 24 oras nakakabantay yung magkakalamansi. Ang ginagawa naman nila, sobrang tapang nila sa nilalagay. Para pang isang linggo na. Oo. Isang araw. Ano ba eh? Yung palalagyan mo lang. Kaya ikaw na nag-i-spray, pati nakikiamoy, halos hindi makahinga sa tapang yung gamot na ginagamit Una nila. sa lahat, yung ginamit mo contact na insecticide lang. Oo. Pag tinamaan, patay. Paano pag Pag bumobomba ka, umalis siya. Pagkatapos magbomba na tuyo yung dahon, ay balik ulit ako. Sibat na kanya ka, tayo na, nag-i-spray na naman. Ganun ginagawa nga mong tiga rito. Dinig-spray ngayon. Papalipas sa 2 araw. Titry na naman. Babalik kay ka uli eh. Paglipas ay kan, babalik kay ka uli. Pero Hindi na pa babalik eh. Yung nag-seminar sa amin sa Biskaya. Dapat pala lahat ng makakalamansi rito sa Magkakatabi. dito sa buong entablado. Sabay-sabay. Dapat yung total sabay-sabay tayo may kalamansi eh. Ang gagawin, paano? Every 3 days, tuwing Miyerkules bobomba tayo sabay-sabay. Para noon, ibig sabihin yung insekto walang pupuntahan. May napagtataguan, lilipat lang doon sa kabila, babalik ulit rito. Yun yung sabi nung doktor na ang master niya yung citrus. So, lahat ng citrus ganun pala. Kasi may pagtataguan. May conflict din yun. Paano kung halimbawa mag-i-spray ang sakop niya 3 hektarya, hindi mo niya kaya rin isang araw. Ayun lang. Kaya medyo matagal din. Kaya ngayon, alam mo ba alam nyo, mama, yung solusyon ko. Ako may solusyon eh. Lalapit tayo ngayon kay, kunyari dito sa entablado, lalapit tayo kay Mayor ngayon. Mayor, o kaya naman yung samahan. Baka pwede nyo kaming tulungan kaysa kung ano-ano binibigay nyo sa amin. Magpapabili tayo ng drone para lahat ma-sprayan nito. Ayun. Yun lang yung ibang paraan. Sabay-sabay yan. Saglit na mag-spray yun eh. Alam mo ba yung 1 hektarya? Yung 1 hektarya, 15 minutes tapos eh. 15 to 30 minutes yun. Sandali Ganun lang. kabilis, kaya nga lang. Yun nga lang, yung perang... Medyo mahal nga lang yung kuha ng drone. Yung kapag-aala. Baka sabihin ni Mayor hindi ka pala malika nakukuha yung ginastos ko eh. Alam nyo ba yung baterya? Diba yung baterya, kaya bumili ng isang motor, 40 mil isang baterya. Ako, grabe, Matindi, Kaya kung nyari 20 hektarya i-spray yan. Kaya may sarili kang battery kasi malolobat yun. Kaya bawat may kalamansi may kanya-kanyang may battery pa lang 40,000. Yung pala ka, halimbawa. Paano kung may 5 hektarya ka? Kaya may 5 kang baterya. Kaya halimbawa. lang. Nadidiskarga lumilipad kasi mabilis eh. Ngayon, halimbawa, nakalamansi yung 300 puno lang. Pwede bigyan ako mag-produce pa ng battery. Yung aanihin kayo sa kanya lang mapupunta. Ang mangyayari, mag-share yung mag-share sila. Mag-share yung tika kalahati hektarya tayo. Bumili tayo ng sariling baterya kasi mayayari na isang spray. Magkatabi. Tama, mamimenos yung yung mga insekto. Minsan hirap din. Kasi may mga bahayan. Baka doon lumilipat. Isa pa maraming rito, maobligang pulakin lahat yung puno na yan. Hindi pwede kailangan pantay lahat. Hirap mag-maneuver. Kasi baka masabit. Sabit talaga. Ako sabihin, mababa lang din yung lipad noong drone ngayon. Para ba maganda yung buga ng lasa, hindi pwede sa itaas eh. Sobra kasi Patak na lang. Kasi kung may pressure yon, ibig sabihin, pasok lahat doon sa kasi sa matulin eh. Parang puso. Mabilis lang. Parang yung konsepto ng parang aeroplano nag-i-spray sa akin. Tapos yung yung pinaka-butil nung bumabaksak doon sa dahon, kumakapit lahat. Walang babaksak sa lupa. Hindi ka mukha ng sprayer natin, bumabaksak. Actually, pwede naman po nating itama yun sa parahan na yun. Yung konsepto ng misting lang.
Tayo kasi, kayo po na nag-i-spray, di ba? Ang gusto nyo, naliligo yung kalamansi. Tumutulo yung Yung gamot. yung mismong Tubig. liquid na in-spray ninyo sa lupa. Yung gamot, nalalaglag siya po ba? Pero hindi nyo po alam na ang karakterismo ng mga chemical na ginagamit natin, mas gusto nilang sumama sa tubig kaysa maiwan sa dahon. Kaya pag nag-spray kayo, at tumutulo yan, yung gamot yun nandun sa ilalim. No, nandun na kasi lahat ng Yung tubig ang naiwan dun sa Pero kami, ang ginagawa na pagka kami nag-i-spray, halos pinauusukan lang namin. Yan ang tamang pag-i-spray. Yun din lang Yung pino. recommend namin sa kasamahan namin dito, nagpakalamas. Di ba kailangan basahin? Huwag yung hayaang malaglag. Pag ako tumulo yan, yung gamot kasama raw. Nandun Ay na. kakayo basa lang, makikita mo nakadikit sa dahon. Yung unang-una, yung mga gumagamit ng power sprayer. Dapat ang ginagamit ninyo, hindi yung 4 ng butas, single hole lang. Tapos, hanggat maaari, magkano lang ang isang nozzle tip? Nasa 150 yata. Pansinin ninyo pag bago ang nozzle tip ninyo, napakatipid sa gamot. Oo. Pero Matipid sa bomba. pagka tumagal na yan, naka-spray ka ng mga 30 gram na, Lumalaki na ang ang butas. butas niyan. Kunin mo yung cost ng magagastos mo sa 1 gram. Mas mamamahal Kumpara dun ka. pag nag-spray ka dati ng 10 gram, Hmm. regular sa bagong pito. Pag luma na yan, nagiging 11, 12, 13, magkano cost ng 1 gram? Ay, mura lang yung pito ka. 150 lang isang pito. Kaya hindi masamang magpalit lagi ng pito. Lalo sa mga power sprayer. Yan, isa yan sa mga paraan para makatipid tayo dun sa Gamot. sa gastos. Tsaka malaki ang kung may-menos mo. Kung dati 5 drum, magiging 4 na lang yun. Dahil mapino na siya. Ginagawa namin para makameno sa pito. Binubutas namin yung piso. Saktong-sakto rin sa piso. Piso. Kaya lang, ang butas talaga niya, talagang maliit na maliit. Matagal Pino matagal talaga. maubos yun. Matagal lumuwang. Pero iba po kasi yung yung tignan ninyo yung buga niya. Lahat po ng pitong bibili niyo, tignan niyo yung uka niya, di ba? Ito yung kumbaga bilog. May butas sa gitna. Pero dito sa ilalim may uka siya. Sa gilid. No? Oo. Ang konsepto kasi nun, kaya pag inikot niyang gano'n, tapos may mga spiral siya na ukay. Ang konsepto nun is para pag pasok ng tubig, maliit man yung butas, tatagilira ng mga buga. Umiikot yung kan. Pag direct yung bubutasin mo lang siya. Pilog lang siya. Oo. Wala naman po tayong pambutas na gakarayong. Kaya yung sa bago, nandun yun. Nakuha Nandun niya. yun. Siya lang ang meron. Sa bagay, sa isang sprayer mo na lang, di palit ka na nga lang. 150 lang. Mura nga lang isang naman yun. Pito yung 1 gram mo, mahigit sa 150 ang gastos. Makakabili ka 500 ng 1 drum. Makakabili ng bukayla lang. Hindi, buo na po. O yung buo na bibili. Isang stick na yun. 500 Hindi yun. po yung mismong gano'n lang, meron bibilihan. Dito, ala. Sa Siyempre, meron Meron din. pala. Sa Shopee. Sa bumili kayo ka ng buo na yun. Ano kasamahan na. Isang stick, eka. Oo. 500 naman. Dito sa Gapan, pwede kayong bumili ng pito lang. Puro gano'n. Yung bukayla lang. Ayun, mas May maganda. deponso. Mas maganda, laging bago. Oo. Puro bukelya lang ang pwede. Doon, makakabili ka pitong-pito lang, yung single. Ay, tama.